Isang lalaki ang nakahiga sa mesa ng operasyon. Tapos, dahan-dahang lumapit ang babaeng ito. Sinampal niya ang lalaki para gisingin. Nakakakilabot ang kapaligiran sa silid, kasabay ng tunog ng mga instrumento sa pag-opera. Kinukuha na ang mga ito. Simula ngayon, manood kayong mabuti. Sa isang utos lang niya, nawalan ng malay ang lalaki. Pero para sa mga walang pagsisisi, ito ang parusa. Mukhang baliw at imposible. Pero parurusahan niya ang lalaking ito sa pamamagitan ng pagkatay sa kanya. Sa mga bihasang galaw, ang lalaking may bigat na mga 70 kilo. Ilang porsyento kaya ng bigat na iyon ang kasalanan. Hindi rin niya alam kung paano ito kalkulahin. Pagkatapos ay isinulat ang malaking salitang kasalanan sa hita niya. Labis siyang natakot. Pero sino ang lalaki sa operating table? Anong kasuklam-suklam na krimen ang nagawa niya para maranasan ang ganitong parusa? At ano ba talaga ang kakaibang pamilyang ito? Balik tayo sa 1996. Ito ang tinatawag na Special Education Team. Ito ay itinuturing na isang lugar na hiwalay sa mundo. Ang mga bagong dating na ito ay mga anak na itinakwil ng kanilang pamilya. Mga batang inabandona ng mundo. Gaya ng dati, magsisimula ng magturo ang kapitan. Ito na ang tahanan ninyo, at ako ang inyong ina. Pinapaalalahanan ng kapitan ang mga bata na makinig ng mabuti sa mga ingay sa labas. Ang pader ay ang mga boses ng mga batang inabandona. Sumisigaw ng husto bago mamatay, nagbabala na huwag isipin ang pagtakas. Kahit na swertehin kayong makatakas, ang mundo sa labas. Mayroon ding mas malaking sakit na naghihintay sa lugar na ito ng impyerno sa lupa. Ang tanging magagawa ay sumuko, at ang bida na si Young-soo ay nagmula rito. Bumabalik sa kasalukuyan sa kotseng minamaneho ang pamilya ni Young-soo na may 5 miyembro. Hindi na mabilang kung ilang beses na kaming lumipat ng bahay. Si Chul-hee ang itinuturing na ama ng mga bata at asawa ni Young-soo. Kahit hindi ito totoo, pinaalalahanan niya ang mga bata na pagdating sa bagong paaralan, huwag masyadong magpaka-showy at kung may mang-away, magpasensya na lang. Kung hindi mo talaga mapigilan, ay uwi mo na lang. Ako nang bahala. Napanatag ang loob ng mga bata nang marinig nila yon kay Young-soo. Pero sa sobrang daldal ni Young-soo, hindi niya napansin ang daan at nabangga siya sa likod ng sasakyan ng iba. Ilang araw pagkatapos, nanirahan na ang pamilya ni Young-soo sa lugar. Nagbukas ng isang klinika ng hayop. Sa unang araw ng pagpasok sa eskwela, hindi pa man nakakapasok si Ji-hoon sa gate. May lumapit na para makipagkilala. Nanatili pa ring malamig ang pakikitungo ni Ji-hoon gaya ng dati. Hindi siya sumagot sa buong pagpapakilala. Tila hindi napapansin yun ni Kyu-tae. Umaasa pa rin siyang magkakasundo sila sa huli. Ilang oras pagkatapos noon, nabunyag ang kahulugan ng pagkakasundo. Bagamat hindi lumaban si Ji-hoon, nakagat niya ang isang piraso ng laman ng tauhan ni Kyu-tae. Pinigilan ni Kyu-tae ang nagngangalit niyang tauhan. Sinabing itigil na nila doon dahil matagal na nilang laruan si Ji-hoon. Kapag nasira agad sa unang gamit, wala na silang ibang mapaglalaruan. Sumunod sa mga yabag ng paalis na si Kyu-tae at ang kanyang mga kasama. Dahan-dahan namang tumayo si Ji-hoon at sinasanay ang karate na itinuro ni Gang-sung. Hindi niya alam na may isang estudyanteng babae na palihim siyang pinapanood sa malayo. Sa klinika ng hayop, may isang pastor na nagdala ng aso. Mga 1 linggo na raw itong hindi kumakain o umiinom. Mukhang matamlay, at ilang araw na ang nakalipas, bigla na lang itong nanununggab. Hindi rin daw nila alam kung anong nangyari. Pagkatapos magpaliwanag, nakatanggap ng tawag ang pastor na may nawawalang tao sa kanilang lugar. Walang imik ang pamilya ni Young-soo at nagkatinginan sila. Pagkaalis ng pastor, tumayo rin si Gang-sung para hanapin ang camera. Detalyado niyang itinatala ang lokasyon ng mga CCTV. Nag-aalala ang buong pamilya tungkol sa kulungan sa loob ng bahay. Dahil hindi nila alam kung paano ito hahawakan, at kung hindi nila ito maayos, wala na sigurong paglalagyan ng aso. Dahil may nakakulong na tao sa loob. Kasabay nito, gumagawa ng kalokohan si Kyu-tae kay Ji-woo. Kinukuhanan niya ito ng litrato habang natutulog. Naiirita si Ji-woo, pero inaalala pa rin niya ang bilin ng pamilya na magtiis na lang. Isa lang naman itong litrato kaya iniisip niyang hindi naman ito gaanong kalaki. Pero pagkatapos ng klase ko lang nalaman na malaking bagay pala yun. Nagpadala si Kyu-tae sa kanya ng isang retokadong litrato. Sabi niya simula pa lang daw yun, at kung gusto niyang makita ang mas kapanapanabik, pumunta siya sa bodega. Pauwi na si Ji-hoon, sinusundan pa rin siya ng estudyanteng babae. Nang mahuli, nauutal niyang sinabi na napahamak daw ang ate niya, pero hindi niya alam na kapatid pala, hindi ate. Kalmado pa rin si Ji-hoon at sigurado siyang hindi ang kapatid niya ang napahamak.
kundi ang mga tauhan ni Kyutae. Hindi rin alam ng estudyante kung paano magpapaliwanag. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono habang tumutulo ang kanyang mga luha. Sinabi niya kay Ji-hoon na napakasama ng pagkatao ni Kyutae. Sa ibang pangyayari, dumating si Ji-woo sa bodega ayon sa usapan. Iniharap niya ang kanyang mukha at sinabing suntukin siya ni Kyutae ng 2 beses para wala ng problema. Para hindi niya sabihin mamaya na inaapi niya ito, pero paano naman mananakit ang lalaki ng babae? Ganoon ang sinasabi ni Kyutae, pero hindi tumigil ang kanyang mga kamay at paa. Sinipa siya ni Ji-woo at tumilapon, nawalan ng malay. Mabilis nagsimula at mabilis din natapos ang laban. Natakot ang mga tauhan ni Kyutae kaya hindi sila gumalaw. Yung nakagat lang sa kamay ang sumugod kay Ji-woo. Pero gaya ng inaasahan, natakot din at umalis silang lahat. Sakto namang dumating si Ji-hoon para ipakita kay Ji-woo ang telepono niya. Pagkatapos niyang makita, nasabi na lang niyang mga hayop talaga sila. Balak pa sana niyang magalit pero pinigilan siya ni Ji-hoon. Dahil kahit daw saktan pa niya ang mga yun, hindi pa rin magbabago ang mga taong yun. Anong gagawin natin? Uuwi na lang ba tayo at si nanay na ang bahala? Medyo masama ang sitwasyon sa veterinaryo ngayon. Nag-aalala sina Young-soo at ang kanyang asawa dahil maraming bali ang aso sa simbahan. May mga bali na gumaling na nga ng kusa, isang himala na nabubuhay pa siya hanggang ngayon. Ang pastor ang may-ari, hindi kaya niya alam ang mga nangyayari. Nabalisa sila nang umuwi si Ji-hoon. Nang makita nila ang dugo sa mukha ni Ji-hoon, alam nilang may nangyari. Unang araw pa lang ng eskwela, gumawa na agad ng gulo. Itinulak ni Ji-woo si Kyutae, nagbago ang ekspresyon ni na Young-soo at Chul-hee. Akala ko patay na siya, pero okay naman pala ang mga bata. Dahil sa demonyong Kyutaean na to, napilitan silang magkaroon ng family meeting. Ayon kay Ji-hoon, edited pictures lang daw noong una, pero naging totoong pictures na. Sa huli, pinilit nilang magbenta ng katawan ang mga biktima. Sobrang dami ng biktima, hindi na mabilang. Iminungkahi ni Chul-hee na ipagbigay alam sa pulis, dahil hindi raw ito sakop ng jurisdiksyon nila, pero hindi pumayag ang 2 anak. Hindi ba't sinabi ni Young-soo noon na, kung may problema, dalhin na lang daw sa bahay? Oo, may sinabi nga ako, pero sa mga anak ko lang, hindi sa kanila. Habang nagtatalo ang buong pamilya, nahulog ang tela sa kulungan dahil sa tuta. Lumitaw ang nakakulong. Siya pala yung driver na nabangga ng kotse noong gabing iyon. Bumaba si Young-soo para humingi ng tawad sa kanya, pero sumosobra naman siya. Ang yabang-yabang niya at walang tigil sa pagmumura. Nang makita niyang ipinasok ng driver ang kamay niya sa bulsa, sinuntok siya ni Chul-hee gamit ang karate, pero hindi niya akalain na lollipop pala ang nasa kamay niya. Nang marealize nilang isa lang itong hindi pagkakaintindihan, buti na lang. Dahil kung nagsalita pa siya ng kaunti, baka si Young-soo na ang sumugod. Sinamantala ni Ji-woo ang pagkakataon para sabihin sa mga magulang niya na, ang driver, dahil lang sa ilang mura, ikinulong na parang hayop, kaya ang mga ginawa ni Kyutae, hindi ba't dapat mas mabigat ang parusa? Kaya iminungkahi ni Ji-hoon na gamitin ang paraan ng nanay nila. Kahit hindi pa nakikita ni Ji-woo ang ganitong parusa, nakita niyang nag-aalangan pa rin si Young-soo. Dagdag pa ni Ji-woo, kinunan pa raw nito ng litrato ang anak ni Young-soo. Sa wakas, nagdesisyon na siyang bigyan ng leksyon ang lalaking ito na hindi niya makakalimutan. Sinubukan ni Chul-hee na pigilan, pero direktang inutusan ni Young-soo si Gang-sung na dalhin ang lalaki. Sakto namang nagising si Kyutae, ginamitan siya ni Gang-sung ng isang karate chop para mawalan ulit ng malay. Ang susunod na eksena ay ang opening scene ng pelikula 2. Gulat na gulat ang magkapatid nang makita nila ang kanilang ina, na hinihiwa ang laman ni Kyutae para timbangin. Kulang pa ng 300 gramo, matagal na siguro akong hindi nakagawa nito. Kaya medyo hamina na ang galing ni Young-soo, mukhang kailangan na namang pagdaanan ang sakit na iyon. Muli na namang nagpupumiglas si Kyutae, tila may gusto siyang sabihin. Binigyan siya ni Young-soo ng pagkakataong magsalita. Nagpumiglas siya ng husto, sumisigaw na hindi siya ang dapat hulihin ng pamilya ni Young-soo, kundi ibang tao. Si Park Jae-gun ang may kagagawa ng lahat, ang presidente ng student council ang nagpapakilos sa kanya. Kaya pala, ang perpektong estudyanteng modelo ay isang lobo pala na nagbalat kayong tupa. Si Park Jae-gun ang utak ng lahat ng kasamaan. Kahit na maling tao ang nahuli, karapat-dapat pa ring maparusahan si Kyutae. Naputol na yung karne, kaya tahiin na lang natin. Tingnan mo yung magaspang na tahi at yung salitang kasalanan. Ang laki-laki pa naman, tuluyang bumagsak ang diwa ni Kyutae. Lumingon si Young-soo at medyo hindi komportable sa 2 Ji-woo.
kaya nagmadali siyang pumasok sa banyo para kumalma. Samantalang si Jihoon naman, nakangiti ng walang malay, hindi ko alam kung dahil ba nasiyahan siya sa nakita niya, o dahil nasa likod niya ang camera. Para i-record ang proseso ng paggawa ni Youngsu. Kinabukasan, may mas nakakagulat pang nangyari kaysa kagabi. Walang nangyari kay Kyutae. Ang piraso ng karne na may nakaukit na kasalanan ay tinanggal at tinahi, tila ba hindi nangyari. Ang video kagabi ay nagpapatunay rin na walang ginawa si Youngsu. Talagang hindi maintindihan ng magkapatid. Ano ba talaga ang nangyari kung walang nangyari? Bakit parang totoo ang lahat? Ang sikreto ng pamilyang ito ay unti-unti nang nabubunyag. Ang buong pamilya ay galing sa special education team. Kailangang sumailalim sa mahigpit na pagsasanay para matutunan ang mga kasanayang nababagay sa kanila. Halimbawa, si Youngsu ay isang eksperto sa utak. Kaya niyang kontrolin ang isip, diwa, at kaluluwa ng kalaban para lumikha ng pagbaluktot o burahin ng alaala para paniwalaan ng iba ang isang bagay. Ang dalawang magkapatid ay galing din doon, pero noong bata pa sila, tinulungan silang tumakas ng 3 taong yun. Kaya nabuo ang kakaibang pamilyang ito. Palagi silang lumilipat ng bahay at bawal gumamit ng mga gamit na elektroniko. Bawal magpakuha ng litrato at napakarami pang mahigpit na patakaran sa pamilya. Lahat ng ito'y para makatakas sa pagtugis, lalo na ang mga hindi pagkakaunawaan ng dalawang magkapatid sa mga nakatatanda. Sa wakas ay nalutas din, ngunit may panibagong problema na naman. Nakatakas ang nakakulong na tsuper. Tumawag pa siya para gamitin ang nangyari kagabi para manakot. Sabi niya may ebidensya siya, pero pagtingin sa video, nagulat siya at hindi makapagsalita. Gayunpaman, may iba pa siyang pwedeng gamitin para makaganti. Sa loob ng sasakyan na hawak ng pamilya ni Youngsu, may iniwan siyang regalo. Pagbukas ng trunk, isang bangkay pala. Hindi ko akalain, isang driver na basta nalang namamasada, ay isa palang kilalang serial killer. Dahil sa mga umuunlad na lugar lang siya gumagawa ng krimen, tinatawag siyang tagapagbukas. 9 na ang napatay niya. Dagdag pa ang bangkay sa trunk, 10 na. Malaking gulo ang pinasok ng pamilya ni Youngsu. Hindi sila pwedeng magsumbong sa pulis, pero hindi rin nila pwedeng baliwalain. Kaya ang tanging paraan, kailangan nilang magtulungan para ihatid ang sasakyan sa presinto sa dilim. Pero ang problema, hindi umaandar ang sasakyan, hindi rin maayos, at hindi rin makatawag ng tow truck. Kaya ang tanging paraan, itulak na lang namin ang sasakyan. Buti na lang at may pananaw si Gangsong. Alam na niya ang lokasyon ng mga kamera. Pero para sigurado, magbalat kayo muna bago umalis. Sa daan, naawa si Gangsong at kinaligan ng tali sa kamay ng bangkay para matahimik na siya. Kinabukasan, natagpuan ng pulis ang bangkay. Sa pamamagitan ng kamera, natukoy ang serial killer. Tinatawag silang mga tagapagbukas, hindi lang isa, kundi isang grupo na binubuo ng 5 tao. Naniniwala pa rin si Youngsu na ang nagpakawala sa driver. Siya pala ang isa sa 2 magkapatid, pero si Gangsong talaga. Simula nang malaman ang pangalan ng driver, binuksan na ni Gangsong ang trunk ng sasakyan at nakialam, para hindi humandar ang sasakyan. 2 ang layunin niya sa ginawa niyang iyon. Una, para maparusahan ng husto ang masasamang loob. Pangalawa, gusto niyang maging maayos ang pamilya sa pamamagitan ng pagtutulungan. Ang pagtutulungan daw ay magpapatibay sa relasyon ng bawat isa. Pero ang akala ni Gangsong na pagkakataon ay nagdulot ng panganib sa pamilya. Hindi ito ang unang pagkakataon. Ang totoo, hindi kayo tumakas noon, kundi pumatay kayo para makatakas. Youngsu, ginamit mo ang kakayahan mo para magpakamatay si An Sojin. Pero pinigilan ka ni Gangsong, dahil siya ang nagpalaki sa iyo. Huwag mo namang gawing ganito kalupit ang lahat. Nakikinig siya kay Gangsong, kaya pinatawad niya si An Sojin. Pero ang kapalit nito ay walang humpay na pagtugis. Lalo na sa eskwelahan, nabalitaan ni Park Jae-gun na binugbog si Kyutae. Kaya pala pinapunta ni Youngsu si Jiwoo sa rooftop, tapos binato sa kanya ang isang USB at sinabing palitan niya si Kyutae. Magbabayad daw sila ng malaki. Tatanggihan sana niya, pero sumulpot si Jihoon at sinabing makipagtulungan na lang siya, kasi daw ang tanga niya kapag hindi niya tinanggap ang pera. Akala niya may magandang ideya ang kuya niya, pero ang plano pala ay patayin si Park Jae-gun, para siya ang maging leader at mamuno sa eskwelahan pagbalik niya sa klase.
Itinaas niya ang kamay niya at sinabi sa mga dating binubuli ng mga bully. Ipinasulat niya ang buong proseso ng pananakot sa kanyang kapatid. Tutulungan niya tayong ayusin si Ji-hoon pagkatapos ng investigasyon. Natuklasan na ang sumusuporta kay Park Jae-gun ay ang pinuno ng Development Department ng ahensya ng gobyerno. Kasabay nito, nagkakaproblema ang veterinaryo. Pumunta ang mga pulis dahil nakita sa kamera ng sasakyan nila na dumaan sila sa parehong daan, kung saan dumaan ang biktima. Sinabi lang nila na nagkataon lang at hindi pa nila nakikita ang biktima. Gayunpaman, napansin ng mga pulis ang costume na hayop at ang club. May event sa isang nightclub dyan sa malapit. Mukhang gumamit din sila ng kaparehong costume. Pero hindi pa rin nawawala ang hinala ng pulis sa pamilya nila. Kasi una, may cable tie sila na kapareho noong nawala ang biktima. Pangalawa, may gasgas sa sasakyan. Pero hindi pa rin sapat yun para mapatunayan ang kahit ano. Mas mabuti siguro kung puntahan natin yung nightclub. Teritoryo yun ni Hepal. Binili lang daw to ngayon. Nakita ng pulis yung bracelet sa pulso niya. Nakita rin ng ganitong klaseng singsing sa lugar kung saan nawala ang biktima. Sabi ni Hepal, bigay daw ng simbahan sa bawat isa. Pagkaalis ng pulis, nakatanggap ng tawag si Yang Soo mula kay Jong Ho Chol. Hindi nagustuhan ni Jong Ho Chol na dinala ang sasakyan sa istasyon ng pulis. Nagbabalak na siyang mag-higanti ulit. Sa kanya pinaalalahanan si Yang Soo na kilalang gangster sa lugar si Hepal. Pero hindi niya pinansin at binabaan agad ito ng telepono. Nitong mga nakaraang araw, sa harap ng klinika ng hayop, madalas daw may nagpapakitang babae na iyak ng iyak, sinasabing may problema ang mga pasang kalye. Pero sinuri ni Chulhee, wala naman daw problema. Napansin ni Yang Soo na hindi ang mga pasang kalye ang may problema, kundi yung babae. Pinapasok niya ito para ikwento ng maayos ang sitwasyon. Kung makakatulong daw siya, tutulong siya. Saka lang ito nagkwento ng tungkol sa sarili niya. Siya raw si Yeon-kyo, at madalas siyang binubuli ng hayop na si Jang No-won. Binubuli rin daw nito ang tatay niya. Nagkataon pa na ito ang veterinaryo, lugar kung saan sinosolusyonan ang mga hayop. Nakita nilang mag-isang bumalik si Ji-woo. Agad na nag-alala si Yang Soo kay Ji-hoon. Bago pa iyon, tumawag yung driver at binanggit si Hepal. Sabi niya, leader daw ng sindikato sa lugar si Hepal, kaya natakot siya na baka saktan nito si Ji-hoon. Kaya dali-dali siyang tumawag, hindi niya akalain na nasa kamay na nga ni Hepal si Ji-hoon. Natanggap ni Hepal kamakailan ang video, na ipinadala ng driver, nagdududa siya sa kalagayan ng pag-iisip ng anak niya. Hindi raw normal, pinaghihinalaan niyang tinakot ni Yang Soo, o kaya gumamit daw ito ng hipnotismo. Kaya pala kinuha nila si Ji-hoon para makaganti. Dapat si Ji-woo ang kukunin nila, pero sumama si Ji-hoon sa ibang babae. Kaya nagkamali sila ng kinuha. Pinapanta ni Yang Soo si Chulhee para iligtas ang anak niya. At siya naman ang aayusin ang problema ni Yeon-kyo. Pagdating sa tagpuan, nakapagpareserba na si Jang No-won. Nagpakilala si Yang Soo na siya ang papalit kay Yeon-kyo. Tapos ginamitan niya ito ng karate at pinabagsak agad. Pumunta naman si Chulhee sa teritoryo ni Hepal ayon sa utos. Tumawag na raw kay Yang Soo at kinumpirmang okay lang si Ji-hoon. Sa wakas, kampante na si Yang Soo at sinabihan si Chulhee na mag-ingat at huwag hayaang may mamatay. Pero medyo hindi sang-ayon si Chulhee dahil binyuli na nga ang anak niya, magtitimpi pa ba siya? Naisip ni Yang Soo na tama nga naman, kaya gawin na lang nating miserable ang buhay nila. Pagkababa ng telepono, dumating na rin si Yeon-kyo kasama ang kanyang ama. Pinapasok ni Yang Soo ang dalawa at iginapos si Jang No-won sa kama. Tinanggal ang rosaryo, binuksan ang camera, at kinuha ang mga gamit. Bago kumilos, nagtanong muna si Yang Soo kay Yeon-kyo. Pwede bang putulin yung nasa ilalim tapos isubo sa bibig niya? Tumango si Yeon-kyo, sabi niya mahilig daw manood ng mga kalaswan si Jang No-won. Kung ganun, pati mata at yung ingay, tapusin na rin natin. Nagsimula ng kumilos si Yang Soo, si Chulhee rin nagsimula na. Isang kamay lang ang ginagamit ni Chulhee para hindi masabing nambubuli siya. Nang makitang bagsak na ang mga tauhan niya, nataranta si Hepal. Dali-dali niyang tinutukan ng kutsilyo sa leeg si Ji-hoon. Nakita ito ni Chulhee at nagsimulang magmakaawa kay Ji-hoon na patawarin siya. Dahil mas mahalaga kay Yang Soo kaysa protektahan ng anak niya, ang pangunahing misyon niya. Kaya palihim na sinanay ni Chulhee si Ji-hoon. Nang makita ng nanay ang senadoryas ni Chulhee, naintindihan ni Ji-hoon at agad na nakawala sa tali. Pinabagsak ni Chulhee si Hepal, ibinigay ni Yang Soo ang video sa mag-ama. Si Yeon-kyo pa rin ang may hawak ng mga video ni Jang No-won. Si Ji-hoon ang bahala sa pagsira nito. Ang totoo,
hindi nagkataon ang pagkikita na ito. Hindi pa nagtatagal, binilhan ni Young-soo si Ji-hoon ng laptop. Dahil natuklasan nilang henyo sa computer ang anak nila. Sa pamamagitan ni Park Jae-gun, nalaman nila na si Jang No-won ang nasa likod. Pagkatapos, sinundan nila ang bakas at nalaman nilang biktima si Yeon-kyu. Natakot silang baka magulat si Yeon-kyu kung direkta silang pupunta sa kanya. Kaya gumawa ang pamilya ng bitag para si Yeon-kyu mismo ang lumapit. Kahit alam niyang niloloko siya, alam ni Yeon-kyu na gusto siyang tulungan ng mga ito, kaya nagpasalamat na lang siya ng taos-puso. Nagkukubli si Jung Ho-chul malapit sa klinik ng hayop. Napakagalit niya nang makita niyang ligtas na nakabalik ang pamilya niya. Napagtanto rin ng pamilya nila ang problema, at kung hindi ito maayos, hindi titigil si Jung Ho-chul sa paghahanap ng gulo. Ang pinakamahalaga, natatakot silang saktan niya ang dalawang magkapatid, kaya kailangang kumilos agad. Tumawag si Gang-sung kay Jung Ho-chul at ikinwento ang tungkol sa pagdala ng bangkay, na hindi nila dinala ang armas. Nang marinig ito ng driver, agad siyang nag-alala. Naghanda siyang personal na pumunta sa klinika para maningil. Napansin ni Young-soo ang mga detalye tulad ng pulse areas. Ang asong may bali ay galing sa simbahan ng Hepal, na siyang utak ng simbahan. Si Jang No-won ang elder ng simbahan. Nakarehistro ang tirahan ni Park Jae-gun sa pangalan ng pastor, at ang ika-10 taong pinatay ng tagahukay, ay isa ring miyembro ng simbahan na napagtanto na ang simbahan, na dapat sana'y nagdadala sa mga tao sa langit, ay naging ugat ng lahat ng kasamaan. Mas nakakatakot pa kaysa impyerno. Ginawa ni Jang No-won ang paraan niya para ayusin ito. Masyadong bata pa si Park Jae-gun kaya hindi siya pwedeng kumilos. Umaasa siya na mahigpit siyang didisiplinahin ng pastor, dahil kung siya ang kikilos, hindi maganda ang kalalabasan. Sa totoo lang, ayaw ni Young-soo gamitin ang kanyang kakayahan. Dahil ang sakit na nararamdaman ng biktima, nararamdaman din niya. Sobrang sama ng pakiramdam na iyon, kung wala siyang matatag na kalooban, matagal na siyang bumigay. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw niyang hawakan ng dalawang magkapatid. Ang kakayahan na ipinag-aalala ng pastor sa kalagayan ni Jang No-won. Kaya pumunta siya sa bahay para tingnan, halata namang walang nangyari pero sinasabi niyang nabalian siya ng braso. Pati ang ibaba at ang dalawang mata, wala na rin. Katulad ng kalagayan ni Kyute na araw-araw na lang natatakot. Nagduda na rin ang pastor at nalaman ang pakana ni Young-soo. Biglang ginawa yan kay Jang No-won ng asawa niya. Naguluhan ang pastor nang makita niya yun. Nagmadaling nagpaliwanag ang asawa ni Jang No-won dahil aksidente lang daw ang sinasagot ng insurance. Hindi raw binabayaran ng sakit, at saka ganyan na rin naman daw si Jang No-won. Kaysa sayangin pa ang lakas ng walang saysay, mas mabuti pang magsakripisyo para magbigay daan sa paglilingkod sa Panginoon. Siya mismo ay galing din sa simbahan, at isa siyang diakono. Sa ibang pangyayari, pinuntahan ng mga pulis ang klinika ng hayop. Natagpuan sa tabi ng kulungan ng cable tie na kapareho ng ginamit, putol din ang sobrang bahagi, katulad ng ginawa ng nagbubungkal. 5 tao ang nagtulak ng kariton papunta sa istasyon ng pulis, at 5 rin ang tao sa bahay na ito. Bago pa makapag-isip ng paliwanag si Chul-hee, biglang sumugod ang driver. Nakita niyang naroon din ang mga pulis, kaya kinuha niya ang maliit na aso sa klinika bilang bihag. Nang makagat siya ng maliit na aso, agad siyang bumitaw. Sumugod si Chul-hee para samalo, sa kasamaang palad, nabangga niya ang cabinet ng mga stuffed toy at nahulog ang mga ito. Ngayon, wala na siyang lusot. Nakita ng driver na hindi maganda ang sitwasyon, kaya naghanda siyang tumakas. Pagdating niya sa pinto, nabangga niya si Ji-hoon. Gamit ang isang karate move, pinabagsak siya ni Ji-hoon. Dumating din si Gang-sung at pinabagsak din ng pulis. Nang makita ni Young-soo ang dalawang lalaki na nakahiga sa lupa, dali-dali niyang isinara ang pinto at ibinaba ang kurtina. Kahit na sinasabi ni Jung Ho-chul na siya ang nagpasimula, alam ni Young-soo na ginagaya lang niya ito. 2 taon na ang nakalipas, napansin na ni Young-soo ang kaso. Noon, nakasugat na sa ika-7 tao sa ilalim ng buto sa balikat ng biktimang numero 7. Hinala ni Young-soo na gawa ito ng espesyal na pangkat ng edukasyon. Ang 7 ay impormasyong iniwan sa kanya. Ang mga dating biktima ay galing sa iba't ibang lugar, pero lahat sila ay mga lugar kung saan nanirahan ang kanilang pamilya. Ito ay pagtugis sa buhay nila. 3 buwan ang nakalipas, nakatanggap si Young-soo ng isang parsela. Sa loob ay maraming litrato ng mga biktima, pati na rin ang litrato ni Ji-woo noong nawala siya sa amusement park. Sa itaas ay nakasulat ang numerong 10, at sa espesyal na pangkat ng edukasyon, si Young-soo ang. Noong panahong iyon, pinatay na ng tagahawan ang kanyang ika-9 na biktima.
Kaya ikaw ang ika-10 target. Pagbalik mo sa kasalukuyan, nagising ang pulis. Pero nakagapos na siya. Ipinagtapat ni Chul-hee sa kanya na, inamin ni Jung-ho-chul na siya ang tagahawan. Nagkataon lang daw na nabangga nila noong gabing iyon. Nagkaroon ng kaunting banggaan at dinala nila ang bangkay sa istasyon ng pulis. Ngayon, ikaw naman ang pipili, pulis. Hindi naniniwala ang pulis, pero nakita niya agad na hindi sumusunod sa relihiyon ang driver, pero may krusipiho sa paa. Agad niyang piniling magtiwala kay Gangsang at agad na kinaligan ng pulis. Kasabay nito, ibinigay niya ang sandata at mabait na pinaalalahanan ng pulis, na ang driver ay isang imitador lamang na pumatay sa tinatawag na ika-10. Hindi siya ang nagpasimula. Pagkatapos, ibinigay niya ang mga litrato ng mga biktima sa kanya at sinabi, ang salarin ay galing sa Special Education Team, mahirap ipaliwanag. Nagkaroon ng ideya si Yang-soo na direktang ilipat ang mga alaala sa utak ng pulis. Ang pamilyar na utos pa rin, mula ngayon, mag-ingat. Sabay ng pagdagsa ng mga alaala sa huling pulis, naintindihan din niya ang sitwasyon. Ang driver ay nahipnotismo rin. Ayon sa kanyang sinabi, ito ay dahil sa isang nagpasimula, pinatay niya ang biktima at sinadyang lumikha ng banggaan. Inaresto ng pulis ang driver. Tungkol naman sa pagkulong, at iligal na pagdadala ng bangkay ng pamilya, kailangan lang nilang kumuha ng litrato bilang pag-amin. Habang kinukunan ng litrato, pinaalalahanan ni Yang-soo ang pulis na huwag buksan ang flash. Dahil si Ji-woo ay medyo sensitibo sa ilaw, kaya pala nalaman ng magkapatid na ang pinagdadaanan ni Yang-soo, kaya pala hindi siya nagpipicture. Hindi dahil nagtatago siya, kundi dahil takot si Ji-woo sa flash. Natuklasan din yun ni Yang-soo noong nawala siya. Nawala si Ji-woo sa photo booth. Dahil sa flash, nawala siya sa sarili. Nang makita siya ni Yang-soo, niyakap niya ito. Pero nakikita ko ang sarili ko sa salamin na naglalabas ng mga tunog ni An So-jin. Sinabi ng huwag dalhin yan, hindi nakinig. Galit na binasag ni Yang-soo ang salamin at ginamit ang kamay ni Ji-woo na may hawak na bubog para hiwain ang palad niya. Sa sandaling iyon, bumalik sa normal si Ji-woo. Kasabay nito, pinuntahan ni Oh Hil-ja si Hepal dahil gusto niyang akitin ito sa veterinaryo para mag-higanti. Papalabas pa lang siya nang bigla siyang sumakit at hindi makatayo. May lumabas na namang alaala sa isip niya, lumalabas na pinuntahan din siya ni Yang-soo. Kapag gusto niyang mag-higanti o naiisip niya ang dalawang magkapatid, pahihirapan siya. Dahil sa mga unang masasakit na alaala, si Kyute, tapos si Jang Noon. Ngayon naman si Hepal, lahat ng tatlong lalaki sa tabi niya ay wala ng silbi. Napilitan ng Katie wala na kumilos. Dinyal niya ang telepono at ipinadala ang alas. Ang alas ay si Ryumi Okay. Kinabukasan, dumating si Ryumi Okay sa eskwelahan. Sinamantala niya ang pagpunta ni Min-jong sa banyo para hanapin ito. Nandoon din si Ji-woo. Sa simula, hindi niya balak pansinin si Ryumi Okay. Pero nang makita niya ang marka sa dibdib nito, agad na nag-alala si Ji-woo. Nag-usap ng sarilinan si Ji-woo at Ryumi Okay para ayusin ang problema. Pero ang resulta, minamaliit nila ang kalaban na hindi naman pala kalaban ni Ji-woo. Balak ko sanang itanong ang tungkol sa tato, pero biglang sumulpot si Park Jae-gun at naputol. Hindi siya mahilig sa karahasan, pero may iba siyang paraan. Sabi nila, ayaw magpakuha ng litrato ang pamilya ni Ji-woo. Wala rin silang social media accounts, kaya walang mahanap na kahit anong impormasyon online. Kaya kinuhanan ko ng palihim at in-upload online. Sa ekspresyon ni Ji-woo, natutuwa si Park Jae-gun. Dali-dali niyang kinukunan ang natatanging sandali sa ilalim ng pagpukaw ng mga ilaw. Nawalan ng kontrol si Ji-woo. Halos mapatay niya si Park Jae-gun sa suntok, buti na lang dumating si Ji-hoon para gisingin ang kanyang katinoan. Nang makitang umalis si Ji-woo, sinundan siya ni Ryumi Okay dahil interesado siya. Sinabi niyang marami silang pagkakapareho at gusto niyang makipagkaibigan at maghanap ng mapagsasabihan ng kanyang problema. Habang nasa daan, tinawagan ni Ji-woo si Yang-soo. Sinabi niyang nakapatay siya ng tao. Nagbago ang ekspresyon ni Yang-soo at naghandang pumunta sa eskwelahan para ayusin ang problema. Hindi pa man siya nakakalabas ng pinto, nakatanggap ulit siya ng tawag mula kay Ji-woo. Pero sa pagkakataong ito, si Oh Hil-ja ang nagsalita sa kabilang linya. Niloko ni Ryumi Okay si Ji-woo papunta sa bahay ni Oh Hil-ja. Pagkatapos, palihim niyang nilagyan ng gamot ang inumin ni Ji-woo, kaya nakatulog ito agad. Sa isip ni Oh Hil-ja, sinungaling niyang sinabi na nagtago si Ji-woo sa kanya dahil may ginawa itong kalokohan at hindi makauwi. Nang dumating si Yang-soo, sinabi naman niyang nasa loob ng kwarto si Ji-woo at ayaw lumabas. Pinainom niya si Yang-soo at sinabing maghintay lang para kumalma si Ji-woo.
Nagduda si Young-soo at hindi uminom kahit kalahating araw, kaya nag-iba ng paraan si Oh Hil-jo. Lumapit ang isang babaeng estudyante at kinuryente si Young-soo hanggang sa mawalan ito ng malay. Sina Chul-hee at Gang-sung ay isang naghihintay kay Ji-hoon. Pagka-uwi ninyo, agad ninyong inalam kung patay na ba yung binugbog ni Ji-woo. Sabi ni Ji-hoon, malakas daw ang pagkakabugbog pero buti na lang at hindi namatay. Nabalitaan daw na nagtatago si Ji-woo sa bahay ni Ryo Mi-ok. Medyo nagulat yung kaklase ni Ji-hoon, dahil teritoryo yun ng simbahan, at yung binugbog ni Park Jae-gun ay anak ng pastor. Nang marinig yun ni Chul-hee at Gang-sung, napagtanto rin nilang hindi maganda ang sitwasyon. Sa wakas, nagising na rin si Young-soo pero nakatakip ang bibig niya. Samantala, nakakulong si Ji-woo sa kulungan ni Oh Hil-jo. Medyo galit pero hindi pa rin nakakarating sa punto, bigla na lang sumugod si Chul-hee. Pinapanta ni Oh Hil-jo si Ryo Mi-ok para sa malubong, at nagpaiwan siya para magbantay kung magkagulo, kung sino na lang ang damputin para gawing bihag. Kasama ni Chul-hee sina Ji-hoon at Min-jung. Sabi ni Ryo Mi-ok, huli na raw sila dahil kay Young-soo. Kinuha na raw ni Young-soo si Ji-woo. Hindi siya naniwala, tumawag ang anak niya sa numero ni Young-soo, walang sumasagot, pero nang tumawag si Chul-hee sa numero ni Oh Hil-jo, nagri-ring. Sabi ni Ryo Mi-ok, dumating nga raw si Oh Hil-jo, pero naiwan yata niya ang cellphone niya. Sumulyap si Chul-hee sa camera sa itaas, nagpas siyang umatras. Siguradong nakakulong kung saan sina Young-soo at Ji-woo. Kung direkta siyang aatake, mapapahamak ang dalawa, kaya kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Dahil umalis si Chul-hee, lumuwag ang pagbabantay ni Oh Hil-jo. Nagsimula siyang magsalita ng magsalita. Sa edad ni Young-soo, tiyak na maaga siyang nanganak, naalala tuloy niya ang kanyang nakaraan. Dahil sa sobrang pagpapalaglag, sabi ng doktor, kung uulitin ko pa, hindi na ako magkakaanak, kaya napilitan akong ipanganak ang bata. Noong panahong iyon, magkasintahan sila ni Hepal. Hindi pa nga nila kayang alagaan ang sarili nila, paano pa kaya ang isang bata? Palihim niyang inilagay ang bata sa isang malita, tapos tumakbo siya sa dagat para palutangin ito. Pero ang nakakapagtaka, si Hepal na dating galit sa mga bata, nahirapan akong ayusin ang lahat, tapos nagwala siya. Pinilit niya akong ibalik ang bata. Ang batang iyon ay si Kyutae ngayon. Noong panahong iyon, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko na kayang kunin pa sa dagat, kahit na siguro, hindi na sana siya nabuhay. Kaya pumunta na lang siya sa ampunan at umampon ng bata. Kaya ang tunay na Kyutae ay matagal nang wala. Ang Kyutae ngayon ay peke. Walang kahit anong kaugnayan kay Hepal. Pero hindi alam ni Hepal, kaya itinuturing pa rin niyang ginto si Kyutae. Ngayon, sinira na ni Young-soo si Kyutae. Siya ang ina, ang asawa, kaya dapat siyang gumanti. Pagkasabi niya noon, gumuhit agad siya sa noo ni Young-soo. Kinunan pa niya ng litrato at ipinadala kay Hepal. Tuwang-tuwa naman si Hepal at sinabing lakasan pa niya. Pinindot niya ang switch, banitin si Young-soo. Nagpanggap si Young-soo na gusto niyang magsalita para hikayatin siya na tanggalin ang buzzle. Pero hindi siya tanga dahil napanood na niya ang video na pinadala ng driver. Kahit hindi ko alam kung paano, masasabi kong nasa bibig mo ang kakayahan mo. Sabi niya, kung may gusto kang sabihin, ay type mo na lang. Dali-daling kinuha ni Young-soo ang telepono at nag-type. Nakita niya ang dalawang letra, mag-ingat, medyo hindi niya maintindihan. Sinamantala ni Young-soo ang pagkakataon para sumalakay. Ikinulong niya ang leeg nito gamit ang dalawa niyang paa. Sa gitna ng panganib, kinagat niya ang paa ni Young-soo at nakawala. Nang paparusahan na sana si Young-soo nang biglang tumunog ang doorbell. Akala niya si Ryo Mi-ok, pero pagbukas niya ng pinto, natigilan siya dahil si Chul-hee pala. Hindi na rin nagpaliwanag si Chul-hee. Una niyang pinigilan ang babae, nakita niya si Dong-soo na nakahiga sa lupa, at pinatulog siya. Pagkatapos, kinaligan niya si Young-soo, tapos bumalik para iligtas si Ji-woo. Nang maghanda silang umatras, biglang may narinig silang ingay sa likod ng kurtina. Pagkabukas nila, nakita nilang marami pa palang babae ang kinulong niya. Tinulungan ni Young-soo si Oh Hil-jo na magpagamot, tapos naghanda siyang ipakita ang kanyang galing sa pag-opera para putulin. Sa takot, si Oh Hil-jo ay nagmadaling umamin ng kasalanan at humingi ng tawad. May tanong si Young-soo, sino-sino ang nakakaalam ng araw ng paglipat niya? Kakaiba ang tanong na ito, pero para sa kanyang buhay, kailangan ni Oh Hil-jo na magbakasakali at alalahanin. Ang pastor. Nagtataka si Young-soo kung bakit ang pastor ang nakakaalam. Hindi alam ni Oh Hil-jo. Sinimulan ni Young-soo gamitin ang kanyang kakayahang maghipnotismo. Sa kanya,
Nalaman mula kay Oh Hil-jeon na ang simbahan ay lugar para kumita ng pera. Ang perang donasyon ay ginagamit para bumili ng real estate. Ang dali talagang lokohin ng mga debotong yun. Pagbukas pa lang ng bibig ng pastor, sunod-sunod na silang magbibigay ng pera. Sa sinabi niyang yun, malalaman mong ang pastor ay isa palang mapagkunwari. Ayaw nang makinig pa ni Young-soo, kaya tinapos na niya agad ang babae at nagmaneho papunta sa simbahan. Nauna nang dumating ang pulis at nakahandusay na sa lupa. Matagal nang naghihintay ang pastor. Hindi nagkamali si Young-soo. Ang pastor nga ang tunay na nagpasimuno. Siya rin ang numero 11 ng Special Education Team na may misyong tugisin ka. Kung ganun, wala nang dapat pag-usapan. Sinimulan na niyang gamitin agad ang kanyang hipnotismo, pero hindi niya inaasahan na immune ng pastor sa kanyang kakayahan. Ginawa ito ni Chul-hee noon para protektahan ka. Pinutol niya ang isang tainga ng pastor kaya nagising ang kapangyarihan nito. Ginamit ng pastor ang aso sa simbahan para takutin si Young-soo. Nagpabihag siya, at sumunod naman ito. Ipinakita ng pastor ang rosaryo sa kanyang pulso, na may ibang kahulugan, ang numero 10. Pero hindi pa niya ito papatayin. Gusto muna niyang makita ang resulta ng plano ng pamilya ninyo. Kasabay nito, sumugod si Chul-hee sa pinto. Nagkunwaring naaawa si Ryumi-ok at yamakap sa kanya. Sinamantala niya ang pagkakataon para saksakin si Park Jae-gun habang nakikipaglaban sa dalawang magkapatid. Pero sa pagkakataong ito, si Ji-hoon mismo ang kumilos. Alam mo bang palihim na sinasanay ni Gang-sung ang kanyang kapatid na babae? Pero hindi alam ng kapatid niyang babae na palihim din siyang sinasanay ng kanyang ama. Kaya hindi hamak ang kanyang kakayahan sa kanyang kapatid. Palagi niyang tinatandaan ang turo ng kanyang ama na ang pagharap sa mga lalaki ay napakasimple. Sa pagitan ng dalawang mata at sa ilalim ng dalawang itlog, itoon ang atake sa isang lugar para tapusin ang kalaban. Pagkatapos niyang malutas si Park Jae-gun, ginamit ni Ryumi-ok ang kapatid niyang babae bilang bihag. Kinuha niya ang flashlight para gisingin ang kapangyarihan ng kapatid niya. Nanlaki ang mata nito at sumugod para patayin si Ryumi-ok. Si Gang-sung naman, nakikipaglaban kay Hepal. Pumunta siya para maningil at sinampal si Gang-sung. Habang may hawak na labaha si Hepal sa pagitan ng mga daliri niya. Dugoy umaagos, nakatanggap ng masamang balita ang pastor at ibinunton ang galit kay Young-soo. Kinuha niya ang dalawang mahabang pako at ipinukpok sa mga palad ni Young-soo. Pilit na nagpakita si Chul-hee at nakita ang lahat. Balak na sanang tapusin ng pastor ang natitirang tainga ni Young-soo sa galit. Malapit nang sumiklab ang laban sa pagitan nilang dalawa, hindi na siya ang batang paslit noon. Noong taong iyon, gumamit siya ng nakatagong kutsilyo para sumalakay at manalo. Halos kay Chul-hee, tapos sa harap ni Young-soo. Pinutol niya ang tainga ni Chul-hee at ipinako ito sa pader sa likod. Isang huling saksak na lang at matatapos na. Pero bigla niyang napansin na medyo masakit ang kamay niya. May butas sa itaas na walang tigil ang pagdaloy ng dugo. Pareho rin ang sitwasyon ng dalawang paa niya, hindi tumitigil ang pagdalaw ng mata niya. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Yun pala, nakawala na si Young-soo sa pagkakatali. Mabilis niyang ipinako ulit ang mga kamay niya, gamit ang kanyang kasanayan. Sa ilalim ng kontrol ni Young-soo, dahan-dahan siyang lumapit sa pader at ipinako ang kanyang mga paa at kamay. Nang makita ni Young-soo na malapit na niyang tapusin siya, biglang nagising ang pulis at sinabi kay Young-soo, naunahin na si Chul-hee at siya na ang bahala sa iba. Ang dalawang magkapatid at ang mag-asawang Young-soo ay isa-isang bumalik sa veterinaryo. Ang buong pamilya na 5 katao ay pagod na nagpahinga sa upuan. Ipinagbigay alam ng pulisya sa malaking puwersa na arestuhin ang pastor sa simbahan. Habang nag-iisip, biglang tumunog ang telepono sa klinika ng veterinaryo. Nang marinig ang boses mula sa telepono, biglang nagbago ang ekspresyon ni Young-soo, si An So-jin pala. At si An So-jin ay nakatayo ngayon sa mismong rooftop, kaharap ang klinika ng veterinaryo. Ang kinahinatnan pala ng numero 11. Ang pastor na iyon ay nasa plano na ni An So-jin. Kahit na paulit-ulit ng pinaalalahanan, hindi nakinig ang lalaking iyon. Ngayon, mukhang wala ng paraan para iligtas siya. Pero ayos lang, natapos na rin naman ang plano ni An So-jin. Medyo naguluhan si Young-soo dahil nabigo ang ipinadala para hulihin siya. Paano raw masasabing tapos na ang plano? Tumawa si An So-jin at sinabing bakit pa raw kailangang hulihin si Young-soo. Gayong nasa palad na raw nila ito. Doon niya naintindihan na hindi pala siya nakalayo sa organisasyon ng training team. Lalo na ang mga planong pampamilyang ginawa bilang pampaganya, para mapalago ang likas na talento ni Young-soo. Hayun nga, nakabuo na rin ng sarili niyang pamilya yang pastor na yan.
gumagamit ng iba't ibang kasanayan at panuntunan para hubugin ang kakayahan ng mga susunod na henerasyon. Kung ikukumpara, ang paraan ni Yang Su ay mas nagbubunga ng magandang resulta kaysa sa mga pahiwatig ni An Sojin, kaya si Yang Su ay nag-aalala dahil alam niya ang mga panganib na kakaharapin ng kanyang pamilya. Ngayon pa lang nagsisimula ang bahaging ito ng pelikula, pero siguradong hindi pa tapos ang kwento at nangangako ang lahat ng pangyayari na magpapatuloy sa susunod na bahagi ng pelikula.